Imo nakabalay ni Lanlan, di paano maghimo si Lanlan sang balay niya? Hindi raw masusukat ang laki ng pagmamahal ni Ellen sa kanyang bunso na si Melan. Pero para naman daw madudurog ang puso niyang makita ang kanyang anak, sa kasalukuyan nitong sitwasyon, ang ibabang bahagi kasi ng mukha ni Melan halos sakupin na ng tumubo ritong bukol. Ang kanyang bibig hindi na niya maisara habang ang kanyang kaliwang mata halos wala na ring makita dahil sa laki ng tumor. Unsa may ginaingon sa mga sa ubang bata sa imo? Dako. Ang isa ma'am, yung magtulok siya nga kay maibikan lang gid ma'am. Daw hindi mo mahambal nga amo na natabo siya. Isa inaano ko lang sa ma'am, lingaw-lingaw ko na lang siya. Nakita ba naman kay Bibi, ma'am? Ga-fighter. Ito ang kaso na pinakamaraming beses na itinag at i-message sa aming programa sa linggong ito, ang napakalaking hamon ni Melan. Dito sa bayan ng Santo Niño sa South Cotabato, nakatira ang 3 taong gulang na si Melan, kasama ang kanyang nanay Ellen at tatay Erwin. Sa kabila ng kondisyon ni Melan, lumaki siyang maliksi at masayahing bata. Ang pirmi niyang kalaro, ang kanyang nanay Ellen. Kami lang po permi duwa ni Bibi Milan nagatawo sa balay namon. Kay nagaobra po ang akon asawa sa umas. Dahil sa kanyang bukol, hirap makapagsalita si Melan. Kung maghambal si Bibi Milan sa akon, nga hindi ko maintindihan kung ano ginhambal, ko na lang po sa nagapamangkot. Hirap din siya sa pagkain. Kahit pa sa paborito pa man din niyang ulam, fried chicken. Kung yung matigas yung panit ginakuha naman, nagapilas po ang bunganga niya, ma'am. Kag yung unod lang po ang kinakain niya. Kung ako pong gapakaon sa iya, ma'am, hindi siya po gusto. Makontrol niya po, ma'am. Kung siya ang nagakaon, kay makontrol niya ilagay sa bunganga niya, ma'am. Matapon po talaga ang tubig, ma'am, kapag mag-inom siya, ma'am. May ara nga nagagwa sa baba niya, ma'am. Wala ka na lang, dagan na dali. Oh, dali na ta. Oh, nahali na. Alam ko ga, ako naman. Yung pwede lang po yun siya isuot sa kay Bibi, ma'am, yung may mga sleeveless or spaghetti kay para kasya gid sa kanyang mukha po, ma'am. Sa isang araw, mag-ilis kami sang bayo na mamang 4 or 5 ka bisis. Parati na lang po, ma'am, nagabasa ang bayo na, ma'am, sa iyang alaway. Ano nga color? Ah, pink. O sige, kuwaay ko da sang pink. Dali. Ha? Ha? Ay, ino nga pa. Ay, para makalakaton, parang din na. Gayunman, si Melan mailap sa tao dahil kasi sa kanyang bukol, madalas siyang maging tampulan ng tukso. Unsa may ginaingon sa mga sa ubang bata sa imo? Dako ba? Aswang. So, si Bibi na lang po, ma'am, ang nag-a-adjust nga nagapanago siya, ma'am, nga para hindi na siya pagsabihan kagula naman nahadlok ang bata sa iyo. Palangga isa namon ma'am, yung mama niya. Yung isa ma'am, yung magtulok siya nga kay maibikan lang gid ma'am. Daw hindi mo mahambal amo na natabo siya. Isa na lang ka mata niya ang makakita. Aring mata niya po, ma'am, kaliwa po, ma'am, ayan ang mata na hindi makakita kay natabunan na. Nakita ba naman kay Bibi, ma'am? Ga-fighter siya, ma'am. Nga kung iba niya bata, ma'am, nga may karamdaman nga parehas kay Bibi. Marunong man na yan kumakain. Ganun, kumakain lang po na siya lang. Umiinom po siya ng gatas nga siya lang po, ma'am. Ano ba talaga ang nangyari sa bata? Malusog naman daw si Melan nung isinilang ito taong 2022.
Pero nung siya'y nag-10 buwang gulang, si Melan na aksidente. Nagsasayang po ako ng tinigang po, ma'am. Iniwan ko lang po doon si Bibi sa upuan namin. Tapos po magtindog siya, ma'am, na mo ang iyang aguyas. Hanggang sa may napansin siya sa mukha ng anak. Ang may nagtubo nga punggod lang po siya, ma'am. Ingat compress ko po siya, ma'am. Tapos napansin gid namin nga mga ilang araw, ilang week, ma'am, nga nagadako gid, ma'am, ang bukol ni Bibi. Nga ipa-check up naman sa ENT. Pero nung ipina-CT scan nila si Melan, nalaman na ang tumubo sa mukha ng bata, hindi lang pala simpleng bukol. May ibang tumor daw siya, ma'am. Kailangan gid nga i-biopsy. Nirefer ko po siya sa isang malaking institusyon sa Davao City for further workup. Ang bukol, ipinabiopsy nila at nadiskubre na meron itong tinatawag na ossifying fibroma. Pero dahil sa paglawak at paglaki ng kanyang bukol, tinatawag na ngayon itong cherubism. 1 in 1 million na ang occurrence nito. Nakahinga na lang daw ng maluwag ang mag-asawa nung nalaman nilang hindi ito cancer at pwede itong operahan. Ang sabi po ng doktor sa amin, ulato na lang namon 5 years, ma'am, kay ko operahan daw si Bibi nga mo daw na siya kagamay, ma'am. Hindi na daw kaya, ma'am, ang operasyon. Yun nga lang, sa paglipas ng panahon na hindi na operahan ang bukol ni Melan, patuloy itong lumaki. Sa 2 taon yun, ma'am. Nang marami pa mangyari kay Bibi, baka hindi na siya makakita or doon na siya mag-start, ma'am, nga mag-suffer, ma'am. Kaya ang gusto ngayon ng mag-asawa, humingi ng second opinion. Kung may ara man, ma'am, nga ospital, mag-opera kay Bibi nga, biska na muna kadako kay Bibi, ma'am, nga hindi sa mag-suffer. Nitong Miyerkules, ipinakonsulta namin si Melan sa isang pediatrician sa South Cotabato. Ang bata, malnourished daw. Ang timbangan niya ngayon is 10 kilos at saka hindi ito normal na timbang para sa edad. Babala ng doktor, bagamat halos sakupin na ng tumor ang mukha ni Melan, posible pa raw itong lumaki. Habang lumalaki yung bukol, mahirapan na siyang kumain. Basi magabot man gid time, sir, nga mabudlayan siya makaon, sir. Kag hindi na siya makakaon kay tungod sa bukol niya. Sunod na dinala ng aming team si Melan sa Davao City para muling masuri ng isang otorhinolaryngologist o ENT, ear, nose, and throat doctor. Tanong dito sa eyes. Nilinaw ng doktor na ang ossifying fibroma hindi raw dahil sa aksidenteng pagkahulog ni Melan nung siya'y baby pa lang. Ang problema talaga dyan is yung mutation. May problema sa gene na nagkukos na mali na pag-develop ng buto sa mukha, sa pisngi at saka sa panga. Around 2 to 5 years old, paglaki talaga ng bukol, talagang agresibo siya. Kailangan natin maglagay ng butas sa liig, hindi natin hayaan na mag-obstruct yung daluyan ng hangin at saka feeding. Minabuti na rin ang aming programa na ipa-check up pati ang lumalabong paningin ng bata. Yung left eye niya, hindi ko masabing bulag totally. May chance na baka hindi lang nakakakita kasi nga hindi niya mabuksan yung kanyang left eye. What we can do para mapigilan natin yung pagkabulag ng bata is tatanggalin natin dapat yung tumor. Ipinatingin rin namin si Melan sa isang facial plastic and reconstructive surgeon. In terms of management, kung tungod lang sa bukol niya na sa kadako niya, pero naay chance na mudako siya usab. So dili siya one time, big time na chap-chap po na siya niya, okay na. It takes several surgeries siguro. Nya, kada surgery nimo, bantayon nimo. So, ang kalagayan ng bata, nandun na po tayo sa grade 3 or last stage ng cherubism. So, at her age right now, hindi po natin mararecommend agad-agad ang surgery because of her tumor na aggressive. And if we do it, maybe baka mas lumaki pa ang bukol niya. Mas maganda i-optimize muna natin yung kanyang weight before doing more serious surgeries. Gawori naman kami kay Bibi Milang kay nagadako naman ang iyang bukol, sir. Ito lang naman ang time, sir, nga para kay Bibi nga kung pilagid ang edad niya, sir, nga maoperahan. Samantala, para kahit papaano mapasaya si Melan,
May grupo na nagbigay sa kanya ng regalo. Nagbigay po kami sa kanya ng mga damit po, mga laruan para sa kanya na mapasaya po namin siya. Habang ang local government unit naman ng Santo Niño nangakong magbibigay ng allowance na pampacheck up niya. Traveling allowance po. The other incidental allowances, yung LGU po yung mag-provide. So, pasalamat gid ko sa una lagid sila sawa sa pagbulig kay Bibi Milan nga. Di man naman kaya tanan nga mabakalang iyang hampangan. Kaara gid ka mapermisa iya. Madam, gid nga salamat sa inyo tanan. Napakabata pa lang pero napakabigat na ng dinadala ni Melan. Samahan po natin siya sa kanyang malaking laban. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.